Let us open our Bible on Acts chapter 12 verse 21 hanggang 23. Praise the Lord. And upon a set day, Herod, arrayed in royal apparel, sat upon his throne and made an oration unto them. And the people gave a shout, saying, It is the voice of a God and not of a man. And immediately the angel of the Lord smote him, because he gave not God the glory, and he was eaten of worms and gave up the ghost. So merong danger ating nakikita dito. Why? Because it calls to a person a so-called direct na kamatayan sa kanyang pagkatao from the living God. Ano ang senaryo dito? Ano ang nakita natin? Na kung saan Herod, arrayed in a royal apparel, sat upon his throne, make an oration unto them. So, meron siyang ginawang speech. Posible ang speech niya talagang well prepared and well done. Talagang makaka-attract at talagang grabe yung appreciation until yung level na appreciation ng kanyang oration or speech na ano sa Diyos, na nalipat, napapunta na sa Diyos. At ang sinabi ng mga tao, the people gave a shout, saying, It is the voice of a God and not of a man. Ito ay boses ng Diyos, hindi na ng tao. So, ang impact ngayon kay King Herod, nagkaroon siya ngayon ng self-esteem o itong matatawag natin na self-centered. Inangkin na niya yun. Hindi na niya ito binigay sa karapat-dapat na magtanggap nito. Kanya ng inaccept. Kaya ang sinabi dito, and immediately the angel of the Lord smote him. Pinatay kaagad siya bigla ng anghel. Why? What reason? Because he gave not God the glory. Hindi siya nagbigay ng kaluwalhatian o karangalan o kapurihan sa Diyos. And he was eaten of worms and gave up the ghost. Ngayon, tingnan natin ang dalawang mga personalities dito, mga tao at saka si Herod. Si Herod, tinanggap niya yung puri ng mga tao sa kanya at ito ay kanyang matatawag nating as a privilege na ang tingin ng tao sa kanya kahanga-hanga. So, yung kanyang pride, hindi niya nabantayan ito. Ito pala ay nagtukar na ba? Yung pride of life. Inangkin na niya ang glory. Ito naman sa mga tao, meron din silang mali dito. So, sa aking part ni Herod, hindi maiwasan, may mag-appreciate. Minsan, ang mga tao din magsasalita ng appreciation sa Word of God. Tapos si Satanas mag-udyok sa akin, ang galing mo. Okay ka na. So, yung part ni Herod, yun yung part namin na nagsasalita. So, kailangan yung buhay namin, kailangan marunong kami mag-deal nito. Praise the Lord. Dapat ilagay na lang namin sa isip na I'm just a man. Tao lang ako.
Nasalita ko yun because He used me. So, sino ngayon ang purihin? Yung naggamit, hindi yung ginamit. Yan ang lagi nating ilagay sa isip, sa puso natin. We are just vessels. We are just instruments. Pumipurihin man tayo, hindi yung ginamit, kundi yung naggamit. Yung Panginoong Diyos. Sa inyong part naman, huwag naman kayong magkamali to deal with someone na nagsasalita na ipalagay natin, feel ninyo ang impact sa buhay ninyo. Then kailangan you should know how to handle it na sa part namin, hindi naman kayo maging instrumento na kami din ay matukso. So ano ang dapat nating gagawin? We all together give glory and honor to Him which is in heaven. You may address me, praise the Lord for being used by God. That's the right term. Praise the Lord for being as the servant of God na dinaan sa iyo ang pagsalita ng salita ng Diyos. Hanggang dyan lang tayo po. Praise the Lord. More than that, huwag na tayong sumobra. Kaya kawawa si Herod. Nabiktima siya. Ngayon nag-reflect sa isip ko, possible, ito si Lucifer. Nung hindi pa siya nagkaroon ng agenda to rebel and to revolt against his supreme, superior and creator, maraming pumupuri sa kanya. Hindi niya lang nabantayan. Kaya mag-ingat tayo lahat. We are not exempted of that. And we should know how to deal with to someone na nagtatayo sa harapan ninyo and from the people na kaharap namin. Para hindi tayo alam mo kasi si Satanas, very tricky ito. Matusok. He can make anything twist para lang tayo magkasala sa laban sa ating buhay na Diyos. Kaya, tingnan mo, anong naging resulta. Habang nag-meditate ako dito, sabi ko, this might the situation of Lucifer. Kasi siya perfect and the brightest archangel of God. Posible. Hindi man kasalanan ni Lucifer na ginawa siya ng ganun because God made him such a way of character. Kaso posible ang mga tao, marami siyang narinig na mga salitang humanga sa kanya, appreciation, kung ano-ano. Nako, ang nangyari ngayon, tumaas yung tingin niya sa sarili niya. Until such time, naudyukan siya ngayon ng masamang espiritu to claim the glory, to claim the honor, until to claim the throne of God. So anong nangyari? Naku, eternal destruction ang naging consequence nung hindi na-handle ni Lucifer yan. At yan ang obserbasyon ko kay Kibuloy. Because every mag-preach yan, sobrang pinapalakpakan ng mga tao. Grabing palakpak ang mga tao. Tingnan mo, hanggang ang world inangkin na niya. Diba? So, kaya nga sinasabi ko, we are not exempted of that. Vulnerable tayo lahat dyan. Kaya nga yung sinabi dyan, looking unto Jesus. Siya lang yung ating pag-asa.
na itong run na ito, na itong race na ito, magkaroon tayo ng success dito by looking only unto Jesus. Praise the Lord. Ikumpara naman natin sa mga servants of God, mga alagad ng Diyos, who already have teaching, lesson, example na na-observe nila sa buhay ng ating Panginoong Hesus Kristo. Hindi man direct nila nakita kay Lord Jesus Christ, but because Jesus has disciples. Na-copy-paste ng mga disciples ang karakter ni Jesus. Like Paul. Paul never had experience, personal experience, while Jesus nasa laman. Ang experience niya lang with Jesus, nandoon na si Jesus sa langit. Tinig na lang niyang narinig. But the disciples of Lord Jesus Christ, these were the one who taught Paul. Ito yung nagturo, like Ananias. Ito yung nag-ano sa kanya, nagmatuto sa Word of God. Kasama na lahat dyan, all in na yan. Kung ano yung natutunan nila kay Jesus Christ, natutunan din nila, tinuro din nila. Yun naman yung ano ni Jesus sa kanila, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. Tingnan mo si Paul, how he dealt with this similar situation. Basahin natin. Acts 14:8 hanggang 10. Praise the Lord. And there sat a certain man at Lystra, impotent in his feet, being a cripple from his mother's womb, who never had walked. The same heard Paul speak, who steadfastly beholding him, and perceiving that he had faith to be healed, said with a loud voice, Stand upright on thy feet, and he leaped and walked. Yan. This is not about speech or oration or preaching of Paul, but this is about the miracle na ang mga tao, they conclude that this man is worthy of honor, glory, and even worship. Doon nila sinintro kay Paul. Eh, siyempre, ang mga tao noon, hindi pa educated sa ways of God, sa righteousness of God. Wala pa. Bago pa lang ito eh. Kung baga pa si Paul, kakapasok pa lang niya sa ng Gentiles. Alam mo, hindi basa-basa kasi ito eh. Since birth kasi itong taong ito, never been able to walk. Pero nung ito ay nakita nila at na-discern nila na merong faith ang taong ito, maybe after preaching, walang alinlangan, sinabihan siya ni Paul na magtayo, maglakad. Alam mo, nangyari yun. Malakas ang tinig niya. He said with a loud voice, stand upright on thy feet. Tumayo ka sa sarili mong mga paa mo. Nangyari yan. He leaped, nakatalon siya, and walk. And remember that guy or that person never been since birth na nakalakad. Alam mo ano reaction ng mga tao? And how Paul dealt with? Basahin natin. Basa. Ibalik mo yung verse 10 hanggang 13. Praise the Lord. Said with a loud voice, Stand upright on thy feet. And he leaped and walked. And when the people saw what Paul had done, they lifted up their voices, saying in the speech of Lycaonia, The gods are come down to us in the likeness of men. And they called Barnabas Jupiter and Paul Mercurius, because he was the chief speaker. Then the priest of Jupiter, which was before their city, brought oxen
and garlands unto the gates, and would have done sacrifice with the people. Yan. Siguro ang atmosphere or environment or culture ng mga taong ito, mahilig siguro ito sila ng yung pagbabasa ng mga dyan sa langit, astrology. Oo. Kaya tinagurian nilang si Paul Mercury, Barnabas naman Jupiter. Para bagang yung kanilang belief nila, siguro sa kanilang upbringing, gi-integrate nila sa buhay ni Peter. Para bang they believe and treated them as gods. Alam mo ang ginawa ng mga tao? Sa verse 13, then the priest of Jupiter, which was before their city, brought oxen and garlands unto the gates, and would have done sacrifice. Operan sila ng sacrifice ng oxen. Ginawa na silang Ginoo. Ginawa na silang Diyos. Doon na sila magsasacrifice. Hindi basta-basta yan. Pero anong ginawa nila? Basahin natin. Verse 18 muna. Praise the Lord. And with these sayings, scarce restrained they, the people, that they had not done sacrifice unto them. Yan. Ang ginawa ngayon, itong verse 11, and when the people saw what Paul had done, they lifted up their voices, saying in the speech of Luciana, the gods are come down to us in the likeness of men. Ginawa na silang parang Diyos talaga. Gipaginoo na nila. At ang ginawa nila, and with these sayings, scarce restrained they the people. They had not done sacrifice unto them. Tingnan mo, nahirapan silang magpigil na dapat hindi nyo ginawa yan sa amin. Kaya, they restrained. They refuse. They prevent. Unlike sa ginawa ni ni Herod, hindi siya nagbigay ng glory sa Diyos. Hindi niya gi-restrain. Talagang Kaya, ganun. Sa buhay po natin, kahit medyo mahirap tayong mag-explain, but do it. Don't be tempted. Praise the Lord. Si Peter, naka-experience din ng ganun. Basahin natin. Acts 10:25 and 26. Praise the Lord. And as Peter was coming in, Cornelius met him and fell down at his feet and worshipped him. But Peter took him up, saying, Stand up, I myself also am a man. Yan. Nangyari yan kay Sister Emma. Na meron siyang naprayhan dito at pinagaling ni Lord Jesus Christ. Gusto ng tao magluhod siya kay Sister Emma. Then Sister Emma prevent it. No, stand up. It's not me. It's God. It's Jesus. I'm just instrument. Do not do it unto me. We are just equal. We are not supposed to be worshipped. Ayan ang ginawa ni Peter at saka ni Peter doon kay Cornelius. Kasi ito si Cornelius, baguhan. As Peter was coming in, Cornelius met him and fell down at his feet and worshiped him. Posible ito namang upbringing din ni Cornelius. Ito yung mga kultura ba noon? Wala silang genuine God na iisang Diyos na creator. Mahilig ito sila mag-worship ng mga gods or idols. So ginawa nila kay Peter. Pero anong reaction ni Peter? How Peter dealt? But Peter took him up.
pinatayo siya. Saying, stand up, I myself also a man. Tao lang po ako. Kaya itong lahat dapat ito, marunong tayo to mag-deal ng ganito. Mag-ingat tayo. Meron pa, si John the Divine. Nung dinala yung spirit niya by vision, alam mo si John the Divine, napakarami niyang experience sa gift na binigay ng Diyos sa kanya na vision, na kung saan-saan siya dinadala sa langit. Kung ano-ano ang pinapakita na revelation sa kanya. Basahin natin. So he encountered with the angels of God. Basa, Revelation 19 verse 10. Praise the Lord. And I fell at his feet to worship him. And he said unto me, See thou do it not. I am thy fellow servant, and of thy brethren that have the testimony of Jesus. Worship God, for the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Yan. Even John the Divine mistaken an angel. Na ano niya ang angel, na mistaken niya. Akala niya yun na yung to be worship, akala niya yun na yung God. Yung pala, hindi. It is just a messenger or a servant of God or an angel of God. Sabi niya dito, and I fell at his feet to worship him. And he said unto me, See thou do it not. Huwag mo talagang gawin yan, sabi diyan. I am thy fellow servant. Kasama lang tayo, magkaano tayo. Pareho lang tayo mga alagad. And of thy brethren, magkapatid lang tayo. Have the testimony of Jesus. Pareho lang tayo. Nagdadala ng testimony of Jesus. Worship God. Praise the Lord. Kaya doon natin ituro sa talagang God, talagang Creator, talagang Supreme na nag-iisa lang. And all of us are servants of God. Ganon. Kaya marami tayong matutunan sa kanyang mga banal na salita. Ito naman malaking aral din sa atin. Hindi nyo ba napansin na marami na ngayon sa ating bansa, mga religious leaders, sumasali ng politics? Pumapasok na sa politics. Marami. Di ba? May nagtakbo na ng presidente. Merong nagtakbo ng senador. Ultimo yung undergo pa ng investigasyon, nagfile na ng si O.C. Bayan as senatorial candidate. Dito sa Davao, merong sikat dito na preacher na marami na rin sila. Nagtakbo ng mayor. Sino yun? Anong pangalan nun? Tumakbo ng mayor? Religious leader? Yung Christ the Healer ba yun na grupo? Oo. Pumasok, nag-file talaga ng candidacy. Mayor. Ka-line up ni Duterte, ni Tatay Digong ba? Ka-line up ni Nograles, Carlo. Ka-line up yan sila. Now, kung ikaw ay inilagay ng Diyos as a spiritual leader, dapat tingnan natin si Jesus. Praise the Lord. Kasi nangyari ito kay Lord Jesus eh. Kaya minsan kasi itong mga tao kasi, minsan sa sobra bang tingala ng mga tao sa leader, sobra ng believe ang mga tao sa leader, para bang na-divert na yung focus nila, hindi na sa Panginoon, doon na sa leader. Siguro sabi ng leader na ang galing ko na. Dami ko ng taong napasunod, dami ko ng taong napaniwala, dami ng tao, dami na. Parang enough na ito. Mananalo na ako nito kung sakaling mag-advance ako sa politics. Nangyari yan sa buhay ni Lord Jesus. Pero anong ginawa ni Lord Jesus Christ? Basahin natin. John 6:15. Praise the Lord. When Jesus therefore perceived
that they would come and take him by force to make him a king, he departed again into a mountain himself alone. Hindi nagpatukso si Lord Jesus. Hindi siya nagpatukso. Because, anong tingin mo sa akin, sabi siguro ni Lord Jesus, ganon ako ka-cheap. Pumunta ako dito para lang maging hari. Don't you know, I am the King of Kings and the Lord of Lords. Kaya, Jesus avoid it. If you are a spiritual leader, mataas yung mission mo. It is more than any politics. Keep it. Do it as your master asks you to do. Don't be tempted to proceed to another direction. Jesus avoided. Minsan, ito kasing mga appreciation sa mga tao, praise sa mga tao, nagpapaano ba? Minsan nawawala na sa, ito namang mga tao, magpuri sa mga tao because of some advantage. Purihin nila yung mga tao kasi may interest sila. Purihin nila ang mga tao, meron silang makuhang advantage. Yun naman tao naman na kanilang pinupuri, nagkakasala naman din doon sa nasa taas, nagkakamali din. Ito yung environment ng mundo na kailangan marunong tayo mag-deal para hindi tayo mayari ng kaaway. Dami kasing anggel ni Satanas, paano niya tayo hatakin? Tingnan mo, basahin natin sa Psalms 12 verse 2. Praise the Lord. They speak vanity everyone with his neighbor. With flattering lips and with a double heart do they speak. Yan. Minsan ito mga flattery o flatteries. Minsan naghahatid yan sa pinaplatter nila na maling direksyon. Kaya never flatter anyone. Praise the Lord. No, wag tayong mag-flatter. Ano pa? Basa Jude 1:16. Praise the Lord. These are murmurers, complainers, walking after their own lust, and their mouth speaketh great swelling words, having men's persons in admiration because of advantage. Yan. You see? Palakasan. Palakasan, yung bang pabanguhan sa isang leader. Maraming admiration na ginagawa because of advantage. Isa yan, na strategy po ng ating kaaway. Praise the Lord. Either yung gumagawa niyan, magkakamali ka, o yung ginagawan mo, magkakamali din. Pare-pareho mawawala. Katulad sa nangyari kay Herod. But, ang example ng ating Panginoong Hesukristo ang lagi nating alalahanin. Ang gusto kasi ng diablo, siya yung i-worship. At actually, marami nang na-convince niya ngayon. Kaya nga meron nang naitayo na satanic church. Marami nang naitayo ngayon na mga worshiping Lucifer. Meron na. Kasi yun ang pangarap ni Satanas. Yun yung obsessed siya sa pagiging Diyos, na maging Diyos siya. Basahin natin. Revelation 13 verse 4. Praise the Lord. And they worshiped the dragon, which gave power unto the beast. And they worshiped the beast, saying, Who is like unto the beast? Who is able to make war with him? See? Puro pagkahanga, puro pag-exalt, puro pagpapalapad. Pero hindi yung totoo nga dapat doon natin gawin. Doon man nila ginawa sa mga creatures. They worship the creatures more than the Creator. Kaya nga sinabi dito, and they worship the dragon, which gave power unto the beast, and they worship the beast, saying, Who is like unto the beast? Who is able to make war with him?
See, ito yung attitude ng mga ungodly, attitude ng mga wicked na hindi alam how to deal with the true God. Diverted. Nagkamali sila. Basa pa. 2 Thessalonians 2, 3 and 4. Praise the Lord. Let no man deceive you by any means, for that day shall not come, except there come a falling away first, and that man of sin be revealed, and the son of perdition, who opposeth and exalteth himself above all that is called God, or that is worshipped, so that he as God sitteth in the temple of God, showing himself that he is God. Yan. See? Kaya na nilang mag-oppose doon sa talagang totoong Diyos na dapat sambahin, at sila na mismo as God umuupo sa temple of God at nagpapahayag ng sarili niya that He is God. Na yung tao man lang siya. He can never be God if you are just a man. But God can make Himself as a man because He is God. Di ba maraming debate ngayon? May mga churches ngayon. Si Kristo ay tao. Kayo, kung sabihin nila na si Kristo ay tao, anong stand natin? Tao talaga, nagpakatawang tao. Hindi tao, kundi nagpakatawang tao, naging tao by virtue of Holy Ghost, Holy Spirit. Kahit virgin. Kasi kung tao lang yan, it must be out of marriage or by couple. Pero hindi. He is not just like that. So may mga reliyon ngayon na sa pagsusuri nila na si Kristo talaga ay tao lang talaga. What if sabihin natin sila, suriin nyo daw ang Bible kung si Kristo ba ay Diyos? Baka hindi nyo pa binasa yan. Baka hindi nyo pa pinag-aralan yan. Ang lagi nyo lang pinag-aralan, si Kristo ay tao. Pero hindi nyo pinag-aralan kung Diyos ba si Kristo. Kaya, ngayon, si Satanas ngayon, ang nag-money-over ngayon sa mundo na siya yung magpanggap na dapat sambahin, dapat mag-upo doon sa trono ng Diyos, na siya na ang purihin. Kaya dito sa ating atmosphere, dito sa ating congregation, let us be spiritually healthy. Wala tayong i-admire na tao dito. Wala tayong i-glorify na tao dito. Wala tayong itaas na tao dito. Huwag tayong magkakamali. Si Jesus Christ lang ang ating titikan. Wala nang iba. Para hindi tayo magkakamali. Kaya mismo tinuruan tayo ni Lord Jesus to avoid temptation. Basa. Last verse. John 5:41. Praise the Lord. I receive not honor from men. Yan. I receive not honor from men because that is dangerous. But Herod received the honor from men and did not give honor supposed to be given the rightful person or the rightful God. Dapat doon siya sa Diyos nagbigay ng honor. Ay hindi. O tinuruan tayo ni Lord Jesus Christ. Avoid receiving honor from men and ask the people not to honor you as sino ka, but give the honor to God. So yun ang dapat nating gagawin. Praise the Lord. Para tayo, safe tayo. Walang matubuan ng pakpak, walang magkakamali, kung saan-saan natin ibibigay yung ating honor. No, isa lang. Let's give honor. He is the worthy one to receive honor, power, glory, strength. Siya lang. And tayong lahat pare-pareho mga servants of the Lord. Bakit lagi ko itong binabalik-balik?
Kasi marami ng mga leaders na hulog. Marami ng mga leaders na nawala na talaga. Kaya nga, looking unto Jesus. Titik tayo kay Jesus Christ. Alam mong feeling ko, pag ako ang nalihis, kawawa kayo. That is my responsible. My responsibility is to take care of you and to present you perfect and sinless before God. Kasi kung ako ang magkakamali, how could I bring you to the genuine salvation? Kaya magtulungan po tayo. Praise the Lord. No? Pray for me, I pray for you, and let us always have the example na ating pagkukunan lagi natin ng aral dito sa banal na salita ng Diyos. Kaya salamat tayo sa ating Panginoong Diyos. Lagi niya tayong inaakay, binabalaan, para kayo rin someday, somehow, pag ginamit din kayo ni Lord Jesus, who knows? Darating kayo sa punto na mayroong ipapagawa ang Diyos sa inyo na kahanga-hanga, which the people of the world may be. Naka-admire sa iyo, naka-appreciate sa iyo, tapos they speak too much appreciation for you, tapos hindi mo na nalimutan mo na maibalik sa Diyos yung honor. Nako, mabiktima tayo niyan. Diyan tayo dapat mag-ingat. Di ba naalala niyo si Paul? There was a woman here na grabe yung niya kay Paul. Ay, daming superlative na ginamit yung babae na yan para si Paul itaas. Di ba nirebuke siya ni Paul? Praise the Lord. Iba ang naramdaman ni Paul. Kaya maraming messengers ang kaaway in disguise. So tayong lahat, lagi tayong maging watchful, lagi tayong maging prayerful, na hindi tayo ang magiging stumbling block at hindi rin tayo mai-stumble sa mga bagay na yan. Amen? Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat.